As an advisor of an organization or even in an event, it's very important that you have to put yourself into it. And being the moderator or the advisor of Mr. and Miss CEU or CEU Makati, I have learned these things. And that you have to put your heart with the girls and you have to put yourself in the shoes of the boys. This episode of Cover Story surprised me and amazed me at the same time, since I wasn't expecting a heartfelt conversation with our candidate to the Mr. CEU 2024. Get to know Jerome Antonio in this episode. Watch this. Hello Stellarians, ako si Jerome and I'm taking over the CEU Reels this time. Right now, I'm in the Travel Bureau of CEU Makati. Isa akong freshman tourism student. Isa sa mga pangarap ko na bukod sa makapunta sa ibang bansa, gusto ko kasama ko yung nanay ko sa aking paglipad. I love you, Nay. Ang sarap sigurong makarating sa iba't ibang destination. But I think what matters more to me this time is who I am with. Kaya nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa akin, sa mga naniniwala sa akin, at sa mga nagmamahal sa akin. Ako si Jerome Plena, CEU Makati's candidate for Mr. CEU. Tara, taasan natin ang tibay. Hello Escolarians, welcome to another episode of Cover Story where we are having a heartfelt conversation with our official candidate to the Mr. CEU 2024. He's Jerome and he's gonna introduce himself. Hi sir, hello po sa inyong lahat. Ako si Jerome Parera, freshman tourism student po ako. Okay, so Jerome, kwento ka naman ng tungkol muna sa buhay mo. So tell me something about yourself. Bago ko pumasok dito sa CEU, ng estudyante, sobrang dami kong pinagdaanan talaga. I mean, dahil para lang sa kaalaman niyo po, broken family po kami. Ang hirap po ng life namin, hindi ganun kaganda. Pero hindi ko po ginawa yun para bumaba din ako, parang panghinaan ako ng loob, para lang bumangon sa buhay. Tapos, ang ginawa ko siyang inspirasyon. Nagtrabaho ako sa Jollibee for 1 year and 8 months. Tapos doon is nagsumubok ulit ako mag-aral that time. Working student, pero hindi kinaya. Kasi yung mga oras na yun sobrang payat ko talaga. Pat-palit ko. Ang hirap lang ng desisyon na yun na mas pinili ko yung trabaho kaysa dun sa pag-aaral. Kasi inisip ko nun, kung mag-aaral ako, walang magsusupport sa akin that time. Kasi ano lang, hirap. Yung sinasahod sa Jollibee, sa fast food, hindi ganun kalaki. So, mas masakit para sa akin, mas piliin ko yung trabaho kasi sa pag-aaral. Pero hindi natapos doon, hindi ako sumuko. Way back 2020, pumunta ako ng Makati sa relatives ko. Doon dapat mag-working student ulit ako. Pero inabot ako ng pandemic time sa bahay ng relatives ko. Tapos lockdown. So wala akong alam niyo sir, ang hirap lang kasi parang wala akong pagkakakitaan that time na paano ko makatulong din. So paano din yung pag-aaral ko. Iniisip ko paano ko makapagpadala sa parents ko, sa nanay ko, since nag-iisa na lang siya eh. Yung tatay ko wala na, hindi wala na. So, may isa akong friend na inano sa akin yung Bigo. Kung alam niyo po yung Bigo live stream app. Doon, nag-start po ako mag-Bigo 2020. And lumipos yung taon na yun, nakapag-ipon po ako dahil sa Bigo. Bigo yung naging work ko nung pandemic. So, sabi ko kasi kumikita talaga ako. Ginagawa ko sa Bigo is nag-entertain ng mga tao na nanonood sa akin, tapos natutuwa naman sila. Ginagawa ko sa Puda Live ko is pinakausap ko lang sila, tapos pag minsan sumasayaw may TikTok, then pag medyo sawa sa sayaw, kinakantahan ko sila kahit wala ako sa tono talaga. Kaya so natutuwa sila. So hanggang sa tumagal ako sa Bigo until now, nag-Bigo pa rin ako.
nakapag-ipon ako para sa pag-aaral ko. And Bigo yung nakatulong sa akin para makapag-enroll ulit ako dito sa CU. And bukod doon, yung kinikita ko sa Bigo is nakakapag-share ako ng pera o panggastos para sa magulang ko. Pinapadalhan ko sila monthly. Pero ngayon parang medyo nahirapan ako. So parang hindi muna ako nakapagtulala kasi parang mas kailangan ko din kasi yung panggastos ko dito. Okay, so medyo din pala, no? Medyo challenging. Hindi lang medyo, actually, it was really a challenging situation, especially for a working student. Kasi you really have to balance work and studies. Pero, ano yung mga natutunan mo na lesson sa pagiging working student? When it comes sa desisyon sa buhay, ang masishare ko lang siguro kung ano yung sa tingin mong tama. Sa tingin mong tama na kaya mong gawin and tingin mo na kanya madadala pataas, hindi pa baba. Meron kasi akong dedikasyon sa buhay para umangat tayo. Kasi pag yung mga problema mo is parang dinadamdam mo lahat ng yun, yung mga problema mo, parang mahirapan ka talaga. Ako kasi yung tipong tao na kahit sobrang dami yung problema, ngingiti ko na lang talaga sila, itatawa ko talaga sila, parang ayoko sir yung tipong dinadamdam ko sila kasi nakaka-stress talaga yun. Parang imbis na umangat ka, bababa ka. Tapos nadadamay pa yung mga tao sa paligid mo na pag lagi kang malungkot o lagi kang mainit ang ulo, parang pag sila naaaway. You mentioned a while ago that you came from a broken family na kailangan mong magtrabaho at an early age. Bakit hindi ka na nagrebelde? Mas madali magrebelde kaysa yung piliin yung tama or piliin magtrabaho. Actually, sir, naisip ko yun dati. Magrebelde. Pero kasi, ang dami mong nakikita ng tao nagre-rebelde, pero hindi nagiging mabuti yung rebelde. Nasisira yung buhay kasi kung nagre-rebelde. Ako kasi, ang hirap na nga ng buhay namin. Bakit ko papipiliin mag-rebelde? Pwede naman na maging positive ka na lang na imbis na mag-rebelde ka, iangat na lang yung buhay mo. Kung may goal ka sa buhay, yun na lang yung pagpapuso mo naman ng tingin mo yun para ma-reach mo yun kung ano yung gusto mo marating. Despite yung mga napagdaanan mo, bakit ganyan yung perspective mo? I mean, diba? Negative. Diba? So, sabi mo kanina, you came from a broken family, but despite all the negative things that happened, bakit ganun kaganda or optimistic yung nagiging perspective mo? Bakit mas pinili mo trabaho? Bakit mas pinili mo tumulong sa magulang mo or sa nanay mo? Bakit mas pinili mo itaguyod yung pag-aaral mo? Siguro kasi ayoko maging habang buhay na mahirap lang. Hindi kasi parang gusto ko, may pangarap talaga ako para sa magulang. Kahit sa nanay ko lang. Pero gusto ko silang iangat sa kanila. Speaking do sa gusto mo silang iangat sa kahirapan, you started working, kumikita ka na nun. Okay? Nag-fast food ka, medyo may kinikita ka na nun. Then you went into streaming services na siguro malaki or regular yung kinikita mo doon. Usually kasi ng mga nakakausap natin or ng mga nakikilala natin, once they started earning money, hindi na sila bumabalik sa pag-aaral. Pero bakit ikaw gusto mo bumalik sa pag-aaral? Pwede mo naman gastusin yung kinikita mo sa luho or sa mga ibang bagay. But why did you still choose education over other things? Sa trabaho ko kasi sir, hindi siya yung tipong panghabang buhay. Kikita ka talaga. Pero kasi, pag meron pang education sa buhay, natapos ka sa buhay, iba pa rin talaga yung may titulo ka na nakatapos ka ng pag-aaral. Hindi po ako naniniwala dun sa diskarte versus sa pag-aaral. Mas mahalaga pa rin talaga yung may mga natapos tayo kaysa sa niisip lang nila na diskarte lang para mabuhay. Sa the end of the day, pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, magiging mabuti ka na, magiging maganda rin pamumuhay mo pag nakapagtrabaho mo. Kung ano yung gusto mo,
after makagraduate. Okay. So, ito, tatanong ko, you may answer this or not. How old are you? I'm 27. Proud Pero ka? nagpapatuloy pa rin sa pag-aaral kahit ganito na yung age ko. Lumalaban. Well, that's good kasi mostly kapag they reach at a certain age na parang, parang natanda ko na. Parang they just rely on discarte na lang eh. So, it's good na yan yung nagiging learning mo at yan yung pinaniniwalaan mo na it's never too late, diba, to achieve your dreams. And let's go to your life as a student. Hindi ba naging mahirap sa'yo yung adjustment na magmula sa working student, eto ako ngayon, papasok ako ngayon as a student na kailangan ko mag-focus sa pag-aaral. Ano yung mga naging adjustment mo? Especially, sabi mo, 27 years old. So, yung mga kasabayan mo, they're 18, they're 19, and then, paano ka nag-a-adjust? Pagdating sa oras, parang mahirap po sa una. Pero, time to time, parang nakakapamo na paano siya i-handle. Maglalagay ako ng oras para sa work ko, and then oras para sa school. And kailangan din nakalaan din akong oras para sa mga activities na gagawin. Sa una, mahirap po talaga. Kasi sa age ko na to versus sa age ko ng mga classmate ko ngayon, kasi ang iniisip lang nila was school lang. School, bahay lang sila. Ako kasi work, school, tapos bahay, work. Parang nadagdagan talaga. Nanibago ako kasi dati nung high school ako. School, bahay lang din talaga. Then that time pinag-aaral ako ng ano ko yung bed. Kasi ng tita ko talaga. Kasi hindi na ako kaya pag-aralin ng ano yung parents ko. Dati ko nasa bubong. Yung nanay ko naman hindi na rin niya talaga. So, bumalik ka pag-aaral and you chose tourism. Kaya mo pinili ang tourism kasi madali or dahil gusto mo? Dahil gusto ko talaga. Nung high school ako, doon yung choice ko. BSHM or HRM before. Tapos tourism din talaga. Una kong choice yung HRM. Tapos tourism talaga. So, bakit tourism yung pinili mo? Siguro kasi yung mga nakikita ko sa mga TikTok, nagsasurf sila. Natutuwa ako na or pag nagta-travel ako, pupunta ako ng ibang bansa. Ngayon kasi nakapag-travel ako, gawa naman ng work ko din. So parang nakikita ko sila na parang gusto ko rin maging ganito tulad nila na travel. Tapos kung nakakapunta ng ibang bansa at ibang lugar, alam mo yun. Tapos siguro kung marating ko man yun, yung gusto kong work na yun is ako yung pinakamasayang tao sa mundo. Okay. So, talagang yung travel, that's just, ano ba tingin mo sa travel? Is it a reward for you o ang tingin mo sa travel, it's a validation na you're successful? Kasi sabi mo, ngayon nakakapag-travel ka na. Ano sir, validation siya as may bilang successful ko. Kasi hindi lahat nakakarating doon. Hindi naman lahat ng tao nakakarating sa doon. Okay. So, now let's go to another travel or another journey na tinatawag natin dito. When you were asked to join Mr. CEU, ano yung unang pumasok agad sa isip mo? Nung una po talaga sir, parang hindi ko kaya. Kasi sa totoo lang po, sa sobrang tagal ko nang walang hindi pumasok sa school, wala na po, parang wala na akong stock knowledge. Parang lahat na lang nang nasa isip ko trabaho. But sabi ko, paano ko haharapin yung Q&A? Kasi ako magaling doon talaga. So yun po. Pero yun nga, wala ka talaga magagawa kasi once na, hindi naman sa wala kaming choice. Pwede siguro wala tayong choice. Hindi. Siguro nakikita naman natin kung ano, well, nakikita naman namin yung potential because we know that Mr. and Miss CE is a journey. Hindi siya yung, salang ka ngayong gabi, tapos mananalo ka na. Hindi naman siya ganun. So, nakikita namin yung proseso. So, tingin mo, when you said yes to us, ano na yung mga
nakikita mong pagdadaanan mo ng proseso? Time ng screening po, sobra akong kinakabahan talaga. Sabi ko, dati naman po sumasali ako ng ganyan sa school, mga intra, gusto intra. Pero kasi yung mga, parang wala siyang preparation or screening na ginagawa. Pero kasi iba talaga sa school. May screening talaga sila. Tapos, habang nag-perform yung ibang candidates na sumasali, ang gagaling nilang sumagot. Ang galing nila fluent sa English, tapos dire-diretso. So, time na yung kinakabahan ko. Tapos, dumating siya soon. Usap kami, sir, paano gagawin? Paano po gagawin? Tinuruan naman niya ako ng mga questions. So, naturuan niya ako, tapos turn ko na sa stage. Sobrang kaba ko yung mga tinuruan. Hindi ko nasabi, wala ko nasabi. So, ang ginawa ko na lang, sabi ko, since English silang lahat, so, para aware lang din sila na hindi ako magaling ng English. Tinagalog ko yung pag-i-introduce ng sarili ko. Sabi ko, ako si ganito, ganito. Tapos hindi pa ako nakatapos, sabi sa akin yung isang judge ko. Hindi ko na lang sasabihin yun. Mr. Barrera, can you introduce yourself in English? Introduce ko yourself sa English. Tapos na. Tapos may mga, hindi siya question. Sabi niya, this is not a question. This is a comment. 27. Age kasi yung napansin nila. 27. Why? So ang sagot ko, sabi ko sa kanila, because financial po kasi broken family po kami, hindi po kami kayang pag-aralin ng magulang. Kaya nag-stop po ako bago po ulit mag-aral ng ilang taon. Yun po. So yun. So ano naramdaman mo nung unang salang, sabi mo? Diba? Para akong sir, nalambot, nalalamig ng life. Bukod sa napakalamig dito sa area na sa place na yun. Actually, yun ang gusto kong unang maramdaman niya, yung paano yung pakiramdam na mablangko, paano yung pakiramdam na kabahan. Diba? Para sa susunod na salang mo, kailangan mo siyang paghandaan. And yun naman, it comes through raw experience. So, dumaan ka na sa screening, dumaan ka sa mga rehearsals. Ano sa tingin mo naging improvement mo mula dun sa nablangko ang isip na potential candidate sa ngayon na official candidate? Ano sa tingin mo yung mga nabago sa'yo or yung mga dumagdag na confidence sa'yo? Sa totoo lang, wala pong nadagdag sa akin. Parang nagumaan ng loob ko simula nung naging ka-close ko yung ibang candidates. Kasi nung una, pag hindi mo kakilala yung ibang tao, kakabahan mo na. Pero pag naka-close mo na sila mismo yung mag-aangat sa'yo. Like, may isang candidate na sabi sa akin, kaya mo yan, lumaban ka. This is a contribution, parang sabi mo. Ako nga hindi, marunong lang mag-English, pero hindi ko na kung sinasagot ko sa question. So parang, in that way, parang gumagaan yung loob ko pag ini-enjoy ko na lang yung flow ng preparation namin para sa event, sa coronation night. And ini-enjoy ko na lang din talaga. Yun po. Pwede ka naman mag-quit. I'm not a leader. So bakit hindi ka na lang mag-quit? Sabi mo, gagaling ng mga kalaban mo eh. Pumasok po sa isip ko yan, pero kasi tinanggap ko na lang din sa sarili ko na nandito na. So, ilalaban ko na lang din kung ano yung kaya kong bibigay sa laban na yun. So, kung makasagot man ako o hindi sa question, I hope guys, Makati, sana proud pa rin kayo sa akin kasi alam ko po at alam nyo hindi biro sumali sa ganitong event or platform na Mr. and Miss EU. Sana po huwag niyo ako i-judge. So nasabi mo rin na lang na hindi madali yung proseso na pagdadaanan. So how are you preparing? Paano mo hinahanda yung sarili mo? Physically, mentally, emotionally na rin para sa mga rounds or para sa competition? Siguro? Physically, paano ka nagre-ready? Physically, nag-workout ako.
Lagi. Lagi ako nag-workout. Mm. Pero ang hirap lang talaga yung workout ng Oo, given na yan. Di pa ako sumasali na Mr. CU, nag-workout na ako before. Kaya dati payat ako sobra. Nung nag-start ako mag-workout, yun medyo nagkalaman talaga yung katawan. So, yung payat na picture mo, ikaw talaga yun. Yung pangit, ikaw talaga yun. Oo, kasi may nakapost sa picture mo na pangit, tapos biglang ikaw. So, totoo yun, hindi yun Photoshop. Aamin na po, ako po yun. Ikaw yun. Paano naging ganon? Di ko din po alam. Siguro, yung mga oras na yun, yung oras na yun, yung mukha ko yun is parang way back high school ata ako. Tapos wala akong pakialam sa sarili ko. Wala din silang pakialam sa... wala din silang pakialam sa joke. Wala akong pakialam sa sarili ko kahit hindi ako masyadong sa skincare. Parang, kasi sa Quezon Province ako nakatira that time. So parang, maitim ako noon eh. Yung singaw kasi ng dagat, ay tabing dagat ko kami, nakakaitim talaga siya. Tapos dagdag pa yung hindi ako nagkikilamos madalas. Hindi ako mahilig sa skincare o sa katawan. Kaya yung mukha ko that time, puro pimples talaga, sir. Tapos, nagkaroon ng mga second year high school, gumamit ako ng mga pwede sa mukha. Doon, hindi ko pinipisa. Kasi kung pipisain mo yung yung pimple, magkakaroon ka ng butas-butas sa mukha na. O yan natin, yun na. Ayun, so tinuloy-tuloy ko lang yung ginamit kong yun hanggang sa mawala siya. So ngayon, how do you prepare yourself naman mentally para sa competition or sa mga rounds ng pageant na to? So ang ginawa ko for preparation, nag-alay lakad po ako mula Ortigas hanggang Antipolo. Kailan to? Kailan nangyari alay lakad? Holy Week, yes. Holy Week. Holy Week siya ng ginawa. So, nag-alay lakad ako. Naglakad ako ng almost 6 hours po. Lakad lang po talaga yan. So, parang, sa ganung paraan, medyo nagiging okay yung isip ko kasi nagdadasal din po ako habang naglalakad ko. Nagbukod po doon is pagkaibigan ko po sa mga candidates. Nakatulong din po sila sa akin. Take me dun sa atmosphere nung pageant. Pag kayo ba na nagsasama-sama ng mga candidates, especially male candidates, wala ba sa isip niyo yung, uy, hilain ko ito pababa? Wala po. Higitan ko siya, sirain ko siya. Paano ba yung working relationship mo sa mga co-candidates niyo? O kaya, ito si Miss ligawan ko. Si Miss ganito, ligawan ko. Ano bang atmosphere doon? Wala ka nang ganun, sir. Walang hilaan pababa. Nagtutulungan pa kami pataas. Halimbawa, pag merong binakatin sa rehearsal, tuturuan namin siya. Ganito gagawin ka naman. Instead na, syempre, di ba, pag minsan, hindi mo tuturuan. Wala ka nang talaga matalo. Hindi kami ganun mga candidates. So, parang lahat kami mga candidates, inaangat namin yung isa't isa talaga. Walang lamangan talaga. Lahat. Bantay lang. Well, I think that's one common ground sa mga Escolarians now. Yung tipong nagtutulungan, we are made up of science and virtue now. Speaking of your co-candidates, what do you think is your quality that will make you Mr. CEU? Anong edge mo sa kanila? Ano yung angat na quality mo? Siguro yung edge ko sa ibang co-candidates ko po is yung mga pinagdaanan ko po sa buhay na hindi naging madali pero lumalaban, hinaharap instead na talikuran pero hindi dapat tinatalikuran mo kaya haharapin natin yun para alam mo yun, go lang ng go sa buhay. So yun po yung edge ko. Yun po yung nag-boost sa akin para ipagpatuloy itong event na to. Lalong-lalo na po sa platform na to ng Mr. NC. So, yun. Okay, so, ano bang plano mo pag nanalo ka? Plano mo po matulog? Joke lang. Hindi, plano kasi ko. kulang ka nun. Pero ano plano mo? Nanalo ka na. Ano ngayon? Saan nanalo? Cloud chasing? Ganun na. Post na tayo ng picture na na panalo ka? Siguro gagawin ko after manalo, manifesting. Unang gagawin siguro pag nababa ko ng stage, unang
yung cellphone ko. And tatawagin ko nanay ko. Kasi gusto ko siya yung makaalam sa Nay, Mr. CE 2024 ako. So yun, yun lang. Paano pag natalo? Pag natalo naman, okay lang naman. Nanay ko ay hindi siya yung sasabihin, ano ba yan? Instead na kahit anong mangyari, manalo, sasabihin sa akin, panalo ka para sa akin. At ganyan din sinasabi sa akin ng CEO Makati. Manalo, mahal ka namin. Oo naman. You have the support of CU Makati. And speaking of support, please invite them dun sa upcoming na Grand Coronation Night. High Schoolarians, I would like to invite you this coming May 3 for Mr. and Miss CEU in CEU Manila. Sana supportahan nyo kami ni Ivy. Magiging masaya kami para na. Thank you so much, guys. Okay. And of course, in one word, describe Jerome Barrera. One word to describe Jerome Barrera is strong-minded. Bakit? Paano mo nasabing strong-minded ka? Kasi kahit gano'ng kahirap, sir, nandun lang ito sa buhay. So, kukunin ko yun. Yun, thank you very much, Jerome, for this episode. And I hope sa mga nanonood sa atin, you have learned to uncover inspiring stories. Dito lang yan sa Cover Story. Thank you very much. Thank you, sir. Ayan.